Okay, ready guys? Pwede yung teka lang. Ano madali ng lang? What? Sabi niya ka, wait. Enjoy mo siya. Never mind. So basically, you're gonna do the intro first. Let's say like, good morning, we're group 2 and this is our video for Phil Pwede ba mag-Tagalog ka? Kasi naglalag na ako eh. What's your problem ba? You don't understand me naman. Paakit ninyo. Kailangan nyo magkagas. Hey, kanina ka pa. What are you saying about me? Are you cursing me or something? What's your problem? Gino. Really? You think I won't notice if you're being sarcastic just because I can't understand you? Right. Uy, ano ba yan? Wala na akong mag-get sa inyo. Pwede ba pumalma muna tayo? It's his fault. I'm not doing anything naman tapos hindi ako pag-pressing niyo. Ako pa dun. Ganina rin mo ah. Ano ba yan? Tama na kasi. Because you guys are his fault and this is my fault. Nakakalimutan! Nagigigil ako sa inyo. Tagigil mo yung baykanan. Gigil? Ano ba yun? So, pag-uusapan natin muna ang kahalagan ng salitang gigil. Ito ay may dalawang uri ng paggamit. Una ay bilang pangngalan at pangalawa ay bilang panguri. Ibig sabihin nito ay pagpipigil ng kasiyahan, kilig o minsan ay galit kasabay ng pangingit-ngit ng ngipin, mahigpit na pagkahawak ng mga kamay at ang panginginig ng katawan. Halimbawa ng pangungusap na lagi nating naririnig ay gigil sa pagbabago ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, dumako tayo sa etimolohiya at kasaysayan ng salitang ito. Ayon sa aming pag-aaral, natutunan namin na ang pinagmulan ng salitang gigil ay mula sa salitang Proto-Malayo-Polynesian PMP na salitang gegar o gigil. Ang mga wikang PMP ay ituturong ninuno ng mga wikang sinasalita natin ngayon sa Timog Silangang Asya. Ito ay bahagi sa grupong Austronesian. Sila ay mga sinaunang tao na mahuhusay na mandaragat mula sa Taiwan noong 4 hanggang 5,000 taon na ang nakalipas. Ngayon, tingnan naman natin ang diksyonaryo ng mga Malay at pansinin natin na may kaunting pagkatulad sa kahulugan at mismong anyo o tunog ng salitang gigil. Pareho na para sa kanila, panginginig ng katawan ang gigil, pero ito ay dahil daw sa dulot ng mga sakit o malakas na hangin. Hindi ito kagaya sa kahulugan nating mga Pinoy bilang emosyonal na reaction ang gigil. Ngayon, tingnan naman natin ang Oxford English Dictionary. Itong teksto mula sa taong 1990 sa pag-aaral nila Q1, ang pinakaunang formal na ulat sa akademikong paggamit ng salitang gigil sa wikang Ingles. Maaring mas maaga nabanggit ang salitang gigil kung isang guni naman natin ang balarila ng wikang pambansa ni Lope K. Santos noong 1940. Ang salitang gigil ay isa sa mga panibagong karagdagan sa wikang Ingles na hango mula sa Tagalog. Ang salitang ito na naglalarawan ng matinding damdamin na tila hindi mapigilan dahil sa labis na kagandahan o hakyatan ng isang bagay ay walang direktang salin sa Ingles, kaya't isinama na lamang ito sa mga hiram na salita. Noong 2017, itinukoy ang gigil bilang isang untranslatable word for pure joy, isang di maisasaling salita na nagpapahayag ng dalisay na saya bago pa man ito opisyal na idagdag sa Oxford English Dictionary. Sa larangan ng psikolohiya at pag-aaral tungkol sa emosyon, madalas ginagamit ang gigil bilang halimbawa ng tinatawag na affectional aggression, isang termino na naglalarawan ng agresibong pagpapahayag ng matinding positibong emosyon. Gigil, isang salitang madalas nating ginagamit kapag may sobra tayong nararamdaman. Karaniwan, ito ay kapag may sobrang cute na bata o hayop, yung tipong gusto mong kurutin o pisilin dahil sa sobrang tuwa. Pero ang gigil ay hindi lang para sa cuteness. Sa psikolohiya, tinatawag itong affectional aggression, yung agresibong kilos o damdamin na nanggagaling sa matinding paggugusto o pagkagiliw. At kung iisipin natin, magagamit din natin ito sa mas malalalim na bagay tulad ng pagmamalasakit sa bayan. Ang gigil para sa pagbabago ay isang damdaming ramdam ng maraming Pilipino, lalo na ng kabataan. Kapag alam mong may mas makakabuti para sa bansa at gusto mo itong makamit, minsan sobrang lakas ng damdamin na parang hindi ka na makapaghintay. Yan ang gigil na hindi lang emosyon, kundi tulak para kumilos.
Makikita natin ito sa halalan, sa kabila ng init at mahabang pila, marami pa rin ang nagtiyaga. Tumanggi sa vote buying, nag-research ng mga kandidato at buong pusong bumoto. Hindi dahil inuntusan, kundi dahil may gigil tayong pumili ng tama para sa kinabukasan ng bansa. Kaya mahalaga ang gigil, hindi lang dahil ito ay bahagi ng ating wika, kundi dahil ito ay bahagi ng ating pagkatao. Isa itong makapangyarihang damdamin na pwedeng magbunsod ng positibong pagbabago. Gigil para sa bayan, gigil para sa tama, gigil para sa kinabukasan. Ang pagdagdag ng salitang gigil sa wikang Ingles bilang hiram na salita mula sa Tagalog ay hindi dapat ituring na pag-aaga o pang-aangkin ng banyaga sa ating kultura o sa madaling salita, cultural appropriation. Sa halip, dapat natin itong ikatuwa. Patunay ito na napakayaman ng ating kultura na umaabot na ito sa pandaigdigang entablado. Ang ating wika ay nakakapasok na at patuloy na papasok sa larangan ng mga pandaigdigang lengguwahe. Hindi ininsulto ng mga Griego o ng mga Pranses ang paggamit ng kanilang mga salita sa larangan ng agham, matematika o kahit sa mga mamahaling tatak at produkto. Hindi rin natin ito dapat ikasama ng loob kapag ang ating mga salita naman ang ginagamit, lalo na kung ito ay mga salitang nagpapahayag ng mas malalalim at mas komplikadong damdamin na tanging sa mga salitang tulad ng gigil o kilig lang tunay na nauunawaan at naipapahayag. Yun lang po para sa salitang gigil.